I rank all credit card providers here in the Philippines using ChatGPT's deep research, and the result reveals the best credit card provider here in the Philippines. Marami tayong mga nakikitang best credit card videos and articles at kung ano-ano pa. But let's be honest, no? Hindi natin maiiwasan na maging subjective lalo na when it comes to our favorite credit cards. So instead, hayaan natin ng artificial intelligence or AI, specifically yung ChatGPT's deep research, na i-rank yung different credit card providers at ibigay sa atin ano ba talaga yung best at syempre ano ba yung worst na credit card provider dito sa Philippines para syempre maiwasan natin yung bias. By the way guys, we are ranking credit card providers here, no? For example, BDO, BPI, RCBC, East West Bank, and hindi yung mga specific credit cards. Pero syempre guys, bago natin simulan itong ating ranking ng mga credit card providers, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa channel natin, please hit the subscribe button kung gusto mo yung mga ganitong klase ng videos, and of course the bell icon para ma-notify ka pag may mga bagong videos. Okay, so basically what we did is we asked ChatGPT's deep research to evaluate, analyze, and rank all credit card providers here in the Philippines. Pero take note guys, na banks lang to ha, hindi kasama dito yung mga Maya or mga home credit. Then rank them accordingly from S to D tier, with the S tier as the highest or the best credit card provider. So ang tanong, saan manggagaling yung basis ng review na to? Well, syempre wala nang mas best source pa ng review, no, kung maganda ba o hindi ang isang credit card provider, kundi sa mismong mga credit card holders. That's why we asked ChatGPT's deep research to evaluate and analyze, no, yung mga discussions na nasa subreddit na are PH credit cards. So basically, yung mga discussions sa loob ng subreddit na yon, inanalyze si ChatGPT deep research. So kung familiar kayo dun guys, isa to sa pinakamalaking forum ng mga credit cards dito sa Philippines. No? Halos lahat pinag-uusapan dyan about credit cards, about different types. And of course, the most popular group here in the Philippines when it comes to credit cards, the Kaskasan Buddies Facebook page. Yun nga lang guys, since AI cannot really analyze every discussion pagdating doon sa subreddit na PH credit cards, and also yung mga discussion na nasa loob mismo nung Kaskasan Buddies group, so still may limitation itong ating study na to. But to add to the layer of information na gagamitin natin dito sa study na to, we asked ChatGPT's deep research to include informations, no, from expert reviews, mga videos about credit cards dito sa Philippines, iba pang mga open forums pagdating sa mga credit cards, other platforms na nagdi-discuss ng credit cards dito sa Philippines, and of course yung mismo mga web page ng mga credit cards and credit card providers here in the Philippines. And we also include some materials from the Credit Card Association of the Philippines. Basically, what it did is it gathered 3 years of real data, no, from July 2023 up to July 2026. So guys, this is not just about the specific features or benefits na binibigay ng credit card providers o binibigay ng mga specific credit cards. But instead, ChatGPT calculates a composite score, no, by weighing and combining 8 key pillars. So number 1 na dyan is yung rewards quality. Okay, nandyan yung mga points, yung mga miles and cashbacks. Number 2 is of course yung mga fees and forex, no, yung mga annual fees at iba-iba pang mga over limit fees, late payment fees, and of course yung mga foreign transaction fees. Number 3 is acceptance, no? Gaano ba ka-widely accepted itong credit card na provider na to, no? Nagagamit mo ba siya ng madali kung saan-saan? Number 4 is customer service and disputes, no? Syempre, gaano kabilis umaaksyon ng customer service, gaano mo sila kabilis makukontak, at gaano sila kabilis magre-resolve ng mga issues. Number 5 is app and security control. So, syempre, factor din dyan yung mga mobile app ng mga credit card providers. Paano mo nakokontrol yung security ng credit card mo through the app, and of course the user interface smoothness. Number 6 is promos and merchant deals. So syempre nandyan pa rin yung mga dining discounts at iba-iba mga perks na pinoprovide ng credit card provider. So number 7 is approval and accessibility. So is it beginner friendly o strict siya sa mga carded lang? And of course lastly is the overall value, no? So ano ba yung value na nabibigay nito sa kanyang mga customers. So with that, mas magiging fair, no, at mas magiging objective yung ating pagrarank ng mga credit card providers. So ano pang hinihintay natin, no? Simulan natin with Asian United Bank.
AUB is, for me personally, is a credit card provider na may malaking potential talaga. Kasi nga lahat ng credit card nila walang annual fee, tapos sobrang flexible nila na pwede kang mamili ng due date mo, ilang beses ka pwede magbayad, at kung ano-ano pa. But one of the problem with AUB na binanggit ko na rin dun sa ating video before, na nag-rank tayo ng mga iba't ibang credit card banks, is that yung promos na AUB parang masyadong konti. But as for this study, no, since ang study na to heavily relies on user experience, no, yung customer feedback online, yung mga expert reviews, and since pag tinignan natin si AUB, parang hindi pa masyadong marami yung taong gumagamit ng credit card na to. So it has a very small ecosystem, no, compared sa iba pang mga bangko, thus making this credit card really hard to confidently i-encourage or i-promote sa public na gamitin. And with that, we will put AUB under the D tier with a composite score of 52 over 100. But personally, I really still believe that this credit card has a great potential. BDO is one of the most generous banks, no, pagdating sa pagbibigay ng promo. Actually, itong study natin na to, binansagan na si BDO na undisputed promo king. Ako personally, isa sa favorite promos ko ng BDO talaga is yung kanilang spend anywhere cashback, no? Talagang minamaximize ko yan. Kasi kung mapapansin nyo, malaki yung cashback talagang binibigay nila. According din sa study na to, yung promo calendar daw ng BDO when it comes to retail and dining is talagang punong-puno. When it comes to features, talaga rin namang hindi nagkukulang itong si BDO, no? Kasi nagpo-provide din talaga sila ng mga features na makikita natin sa iba pang mga best credit card providers. Kasi meron din sila ng mga purchase convert, meron din sila ng mga credit to cash at kung ano-ano pa. Another strong suit ng BDO, no, according to our study, is yung lawak ng network niya, no. So, kasi ito lang ata yung bangko na merong Mastercard, merong Visa, may JCB, may Diners Club, may Amex, tapos may Union Pay pa. But when it comes to customer service, dito medyo hindi conclusive yung ating research, yung ating study. Kasi medyo hati siya. Merong mga nagsasabi na okay ang customer service ni BDO. Meron din naman mga nagsasabi na hindi okay ang customer service ni BDO. So kayo, as a BDO customer, no, ano ba sa tingin niyo yung customer service ng BDO? Pasado ba o bagsak? So as a result, no, this study still rank BDO under A tier, no? So mataas pa rin siya with a composite score of 84 over 100. BPI is the most consistently trustworthy mainstream bank sa Philippines according dito sa study na to. Ang BPI credit cards daw are known for low foreign transaction fees, real-time card controls katulad ng mga self-service security and card management feature na matatagpuan natin kadalasan sa mga mobile application. Kaya sabi nga ng study na to, ang consensus comment pagdating sa mobile app ng BPI is talagang positive, no? Lalo na meron siyang integration sa Vive and also sa Oh My Deals. When it comes to customer service, generally positive din ang nakukuha ng BPI, no, na okay daw, madali daw ma-reach ang kanilang customer service and yung kanilang dispute resolution is smooth. In fact, palagi nga daw na pe-praise ang BPI pagdating sa customer service, no, lalo na pag hinaharap o kino-compare sa BDO at sa Union Bank. When it comes to promos naman ng BPI, ako masasabi ko na okay din talaga, no, very diverse. And at the same time, mainstream yung kanilang mga binibigay na promos, lalo na sa dining. And of course, syempre, hindi natin makakalimutan yung ating favorite na BPI feature, which is the madness limit, di ba? Ako, yan talaga, palagi kong binibring up yan kapag BPI ang pinag-uusapan. Kasi napaka-useful niyan kapag meron kang planong bilhin na medyo malaki ang presyo. By the way, if you're looking to apply for a BPI credit card, pwede nyo rin i-check yung ating link sa description. Though according to sa study natin, meron daw mga feedback, no, sa online communities na ang BPI daw, yung mga promos daw nila, medyo parang nagiging boring. Ako personally, hindi ko naman napapansin yun. Pero kung kayo, ganun yung inyong parang observation, I hope you can also comment it down below, no? Ano ba sa tingin nyo nangyayari? Bakit natin nasasabi na nagiging boring yung mga promos ni BPI? Pero kahit ganun, no, this study put BPI to the top tier, the S tier, with a composite score of 89 over 100. China Bank, in my opinion, is a credit card provider na meron talagang mga solid na credit cards. Like yung kanilang Destinations World Mastercard, of course yung bago na At Home Visa Platinum, and syempre yung kanilang Freedom Mastercard. Those I believe are very solid cards, no. Ako personally meron akong China Bank Platinum card. So yun meron yung fuel rebate and of course nag-earn yun ng points.
When it comes to promos, okay din naman si China Bank, no? Very mainstream din naman yung kanilang mga promos. Talaga naman magagamit mo. Hindi naman yung tipong hindi mo alam kung saan mo hahagilapin yung mga merchants na meron silang promos. But just like AUB, parang yung ecosystem nitong si China Bank medyo manipis pa, no? So, parang hindi pa ganun kadami yung gumagamit ng credit card na to. Kasi nga, according sa study natin, yung ecosystem nitong si China Bank medyo maliit pa, and very thin yung digital footprint nitong ni China Bank. And when it comes to online community, medyo marami rin daw ang complaints pagdating sa mobile application nitong ni China Bank, no? Like sa registration and sa customer service. So basically, China Bank is not a bad credit card provider. Actually, maganda nga siya, no? Kasi marami siyang mga nabibigay na solid credit cards, no? But if compared sa ibang mga credit card providers, medyo malayo-layo pa si China Bank. And with that, we will put China Bank under the C tier with a composite score of 66 over 100. East West Bank is one of the credit cards na napapansin ko talagang medyo maraming may gusto nitong credit card na to. Ako kasi personally, East West Bank yung first credit card ko. And for some reason, hindi nila tinataasan yung credit limit ko. So parang, para sa akin, medyo so-so lang naman si East West Bank. But later on, nung medyo nagkakaroon na ng mga credit card community, palagi ko napapansin na maraming tao nasa top credit card providers nila si East West Bank, no? Lalong-lalo na pagdating dun sa East West Platinum cashback card na merong 8.88% na cashback, no? So maraming tao talagang prefer yung credit card na yun. Based din dito sa study natin, si East West Bank daw talagang na-overperform niya yung kanyang market share, no? At talaga namang nagbibigay siya ng value when it comes to customer experience. Primarily daw yan because of some exceptionally good na credit cards, no? Katulad nga ni East West Platinum, katulad din ni East West Priority Visa Infinite, lalo na pagdating sa travel, no? Because of a low forex service fee, and madami pa. When it comes to promos, makikita rin naman natin na talagang very generous si East West Bank pagdating sa mga promos, no? Minsan, binabrowse ko yan. Hindi ako matapos-tapos eh. When it comes to customer service, ang consensus ng online community is okay din si East West Bank, no? I think meron pa nga sila na AI assistant, di ba? Yung ESTA, if I'm not mistaken. But according dito sa study natin, yung ecosystem ni East West Bank, hindi mo siya makukompare kay BPI, no? Remember, BPI is in the S tier, no? So, hindi mo siya daw mako-compare. Medyo thin pa yung market nitong si East West Bank. The public sentiment, no, when it comes to East West Bank is still thin compared to BPI. And because of that, yung consistency ng service, medyo hindi pa ganun ka-predictable according dito sa study natin, no? And that's why, with that, we will put East West Bank under the 8th tier with a composite score of 82 over 100. HSBC is a credit card na for me, walang kaarte-arte. Normally, when it comes to HSBC, very straightforward, no? And masasabi ko na ako personally, sa paggamit ko sa credit cards ko, talaga naaasahan ko sa HSBC. I remember kasi nung nagbi-business pa ako, no, using my credit cards, kapag medyo parang hindi na ako makakita ng credit card na ano pa bang pwede kong gamitin ng credit card, pagtingin ko kay HSBC palagi, pwede. Well, for one kasi, si HSBC is separate yung credit limit, tapos mataas din yung binibigay niyang credit limit. So, madalang ko siyang na ma-max. Actually, sa HSBC ko din nakuha yung, I consider the best reward, no, when it comes to credit cards, yung aking pre-trip for 2 sa Hong Kong. Ang HSBC credit cards, palagi rin ako consider na magandang rewards credit card, no, kasi meron nga sila nung 4 times points, no, pagdating sa shopping and sa dining. Ako nga personally, dahil doon nakakuha pa ako ng cookware set sa kanila doon sa catalog ng HSBC. And according naman dito sa study natin, no, sa online community daw, palagi daw sinasabi na si HSBC isa sa pinakamadaling magpa-waive ng annual fee. Okay? Pero take note guys, no, sa HSBC, hindi ka pwede mag-apply dyan kung beginner credit card kung wala ka pang existing credit card. So for me, isa yan siguro sa medyo weakness ni HSBC, no? Kasi hindi siya beginner friendly. And at the same time, kung makikita mo, napakakonti ng lineup ni HSBC, no? Parang 4 na credit cards lang ata, 3 lang yung meron sila. But if there's one weakness na meron talaga si HSBC is yung kanilang digital presence. Well, number 1 kasi hindi naman talaga nag-advertise yung mga foreign banks dito, no? Sa like HSBC, hindi siya masyado nag-advertise compared mo kay BDO, kay BPI. And syempre, yung mga branches ng HSBC dito, kung gusto mong pumunta sa branch nila, medyo mahirap talaga. And because of that, medyo meron ding effect yan pagdating sa payment channels. Tapos marami ding medyo nagko-comment daw, according dito sa study natin, na minsan hindi okay yung mobile application ng HSBC.
But overall, HSBC is a really good, reliable credit card, no, in my opinion. And in this study's opinion, that's why it ranked under the 8th tier with a composite score of 81 over 100. Metrobank is one of the best credit card providers in my opinion, no. So, kung ako nga lang ilalagay ko sa S tier to, kaya lang hindi ko kasi to ranking, 'di ba? Ranking to ni ChatGPT Deep Research. Isa sa strongest suit nitong si Metrobank is yung kaniyang premium and travel cards. Yung kaniyang mga Metrobank World, Metrobank Platinum. Kaya guys, kung interested kayo din sa mga credit card na yan, check nyo ulit yung ating link sa description. When it comes to features, minsan nangunguna pa nga yan sa Metrobank. Ako, palagi ko na babanggit sa inyo yung cash to go. So, yung pay now din, meron din sila noon. At iba pang mga credit card features na matatagpuan natin sa mga credit cards na talagang hitik pagdating sa features. So, promos din, na palagi ko rin nababanggit sa inyo, di ba, that Metrobank is one of my favorite, no, pagdating sa pagbibigay ng mga promos, kasi nga, nagbibigay sila ng mga promos na talaga namang napapakinabangan ko personally, like yung mga Abenson, yung mga iba pang mga pa-previous nila. Though one of the weakness na mapasasabi ko dito sa Metrobank, one of the points na talagang parang medyo negative sa Metrobank is yung kanilang redemption, no? Kasi ang taas ng redemption, no? So, how many points yung kailangan mo to redeem cash reward or a cash credit of this amount? But when it comes to the mobile application daw ni Metrobank, ang online sentiment is nagiging okay na. Okay, so siguro before, medyo hindi parang okay, pero ngayon, okay na daw yung mga security features, no? So, meron pa silang payee verification, location-based protection, and meron pa tinatawag na money lock. Comes to customer service, para siyang si BDO, no? Hati din. Minsan, may mga okay daw na times, minsan may mga hindi. So, basically, okay daw ang fraud protection, no? Pero may mga complaints about system downtime, saka minsan hindi okay yung support resolution. And because of that, hindi nga natin mailalagay sa S tier itong si Metrobank, no? But we can put it under A tier with a composite score of 80 over 100. PNB is most famous, no, for the PNB Silo Mastercard, I think. No annual fee, walang over limit fee, walang late payment fee. Tapos yung income requirement is only 10,000 pesos per month. So, napaka-beginner friendly niya. But on the other hand, yung ibang credit cards ni PNB, parang medyo hindi napapansin, or ako lang ba yung ganun? Well, for one, hindi rin kasi nga masyado nag-advertise ang PNB, no, compared sa mga malalaking commercial banks like BDO, BPI. Pero kung titingnan mo, okay din talaga yung mga credit cards ng PNB, no, lalo na kung palagi kang sumasakay sa Philippine Airlines, kasi nga meron silang great partnership with Philippine Airlines, no. So, yung mga credit cards nila is puro mga PAL yan. So, it's easier for you to accumulate PAL Mabuhay Miles points, no? Kung palagi kang gumagamit ng Philippine Airlines, tapos PNB Mabuhay Miles or PNB PAL yung credit card. When it comes to promos, si PNB, ako, pag nagbabrowse ako ng promos ng PNB, every now and then, may nakikita akong magandang promos, pero minsan, medyo wala masyado. Hindi siya katulad ng mga mainstream banks like BDO, BPI, Metrobank na talagang meron at meron kang makukuhang maganda. Based din dito sa study natin, medyo wala pang community, no? Wala pang masyadong feedback ang PNB credit cards kasi nga hindi naman din ganun kadami siguro ang gumagamit ng PNB credit cards. But personally, I still like PNB. I use it all the time, no? Lalong-lalo na si Silo, no? And with that, we will put PNB under the C tier with a composite score of 61 over 100. RCBC is actually considered by many as the best credit card provider here in the Philippines. Naalala nyo nung gumawa tayo ng videos when we rank different banks, number 1 natin si RCBC. Actually, bago ko pa nga pinagawa kay ChatGPT Deep Research tong study na to, nagpagawa rin ako ng list kay Gemini at kay Claude. And guess what kung sinong number 1? Still RCBC. To be honest, it's not that really hard, no, na maisip na si RCBC ang number 1 credit card provider in the Philippines. Kasi kung titingnan mo, napaka-jam pack ng mga credit cards nila, no, hitik na hitik sa features. Meron sila ng mga UnliPay, yung ating favorite na Unli Installment. Tapos may mga travel perks yung mga credit cards nila. When it comes to promo, si RCBC, parang si BDO, si BPI, si Metrobank, talagang generous. And ang mga promos nila are matatawag nating very mainstream, no? Kumbaga yung hindi ka mahihirapan na hanapin o hindi mo alam yung mga merchants na kung saan sila merong promo. When it comes to customer service, which yung ibang bank medyo dito lumalagpak, no? Parang okay ang features, okay ang benefits,
Pero pagdating sa customer service, medyo hindi okay. So, hindi rin sila nagiging talagang exceptional credit card provider. But when it comes to RCBC, kahit customer service, okay siya. So, ang online sentiment ng mga tao when it comes to RCBC's customer service is that very straightforward daw yung kanilang annual fee reversals, mabilis yung pag-respond ng mga agents, no? Pag dito sa customer service agents ng RCBC, and very dependable yung kanilang support. Ako personally, I really love RCBC, no? Ang dami kong credit card dyan. Kasi nga, well, for one, separate credit limit. So, talagang okay din, no? Kasi medyo ano din yan magbigay ng credit limit si RCBC. Medyo very generous din talaga. And yung kanilang network, hindi lang sila Mastercard and Visa kasi meron din silang JCB. And again, kung interested kayo na mag-apply for an RCBC credit card, nasa link din natin yan sa description. If meron mong weakness si RCBC, tingin ko yung foreign exchange conversion niya, no? So, according dito sa study natin, hindi siya as good as BPI. But overall, when it comes to features, benefits, yung application ng RCBC, mobile application, okay din talaga. Yung kanya mga credit cards, hitik na hitik sa features. Yung customer service is okay. And with that, wala tayong magagawa kundi ilagay si RCBC sa S tier with a composite score of 91/100, which is the highest. Security Bank as an overall bank is a really good bank, no? Ako marami akong kilala. Gustong-gusto ang Security Bank as a bank. But when it comes to credit cards, for some reason, hindi masyadong maingay si Security Bank, no? Hindi siya katulad nila East West na parang ang daming may gusto. Hindi siya katulad ni RCBC. Considering na merong magagandang credit cards si Security Bank, di ba? Meron siya yung Wave Mastercard na no annual fee for life. Meron siya yung complete cashback na talagang okay. Pagdating sa cashback, I think isa yan sa pinakauna na talaga nag-introduce ng iba't ibang klase ng cashbacks. Pagdating din naman sa mobile app, no, according dito sa study natin, ang community consensus is okay din, positive din ang feedback when it comes to mobile application ng Security Bank. But when it comes to promos, medyo dito daw nagkulang si Security Bank, no? So medyo lagging daw siya kung i-compare natin siya sa mga banks that is on the A and on the S tier. Ako personally, nakikita ko naman na okay naman yung promos ni Security Bank, no? Pero yun nga, mapapansin mo rin na kung i-compare mo nga siya sa mga BDO Metro Bank, medyo mapapansin mo nga na talaga mas okay yung mga yon. Ako personally, I have a complete cashback card, so talaga naman nagagamit ko yung cashback card na yon. Kaya lang, since shared limit si Security Bank, hindi ko masyadong na-enjoy yung ibang credit cards nila kasi ayoko kasi nung ganun ayoko may multiple cards ako sa isang shared limit na provider. But still, si Security Bank, meron siyang mga solid na credit cards, no? And hindi natin matatawaran yung mga yun. And with that, we can still put Security Bank under the B tier with a composite score of 76/100. And of course, syempre, the last but not the least is the Union Bank credit card. Kung mapapansin nyo guys, Union Bank is one of the most pushed credit card sa market. Makikita nyo rin yan dito sa channel natin, no, na madalas na nababanggit ko si Union Bank. And to be honest, rightfully so naman, no, kasi kung titingnan natin, magaganda talaga ang credit cards ni Union Bank. They have great features, great rewards, and kung titingnan natin yung mga promos nila, okay din talaga. Pero alam nyo kung anong sumisira sa Union Bank palagi? Yung customer service. Makikita nyo frequently na yan ang complaint talaga ng mga tao sa Union Bank. Sobrang hirap daw talagang kumontak sa Union Bank customer service, no? And to be honest, aanin mo yung magandang feature, aanin mo yung magandang promos and rewards kung hindi ka makakontak dun sa bangko kung kailangan mo. Isipin mo, no, they have great credit card lineup, no? So lalong-lalo na nung nakuha nila yung mga credit cards ni Citi. Kasi before that acquisition, si Citibank, isa yan talaga sa considered na magandang credit card dito sa Philippines. And since niretain lang naman ni Union Bank yung mga credit cards ni Citibank at yung kanyang mga features, so basically, naging okay din, naging talagang magaganda din yung credit cards na meron ngayon si Union Bank. So, andyan yung Union Bank Rewards, andyan yung Union Bank Q na walang annual fee. Palagi ko din sinasabi, no, na pagdating sa innovation and technology, nangunguna talaga si Union Bank. Makikita nyo naman yan sa mobile application ng Union Bank and also sa mga iba pang mga ini-introduce nila na mga features sa kanilang branches. So, overall, talagang okay si Union Bank, no, lalong-lalo na when it comes to paper. No, makikita mo yung features, ang ganda, benefits ang ganda, promos ang ganda. Kaya lang yung service, no? So siguro kung may improve talaga ng Union Bank yung kanilang customer service, baka maging A tier or S tier pa nga itong si Union Bank. Kaya lang, since hindi pa okay yung customer service nila, we will put Union Bank under the B tier with a composite score of 72/100.
over 100. By the way, kung interested din kayo mag-apply for Union Bank credit card, again, check our link in the description. So here are your complete rankings of all the credit card providers here in the Philippines. And here's the complete list of the rankings with the composite score. By the way, if you want to read the full research, no, yung full analysis nitong ChatGPT deep research sa ating best credit card providers here in the Philippines, I will post the link in the description, no, so you can download it. But guys, always remember, no, regardless of the rankings, regardless of the online sentiment pagdating sa isang credit card, palagi mo pa rin tatandaan na ang credit card is nakadepende yan kung ano yung swak sa'yo. Minsan kasi yung swak na credit card sa'yo hindi naman pala okay sa karamihan. Tapos yung swak na credit card sa karamihan hindi naman pala okay sa'yo. Always focus kung ano yung kailangan mo at hanapin mo yung credit card na nagpo-provide na may features na kayang sagutan, na kayang punan yung needs na yun. And with that, I hope no, na nakatulong ako sa inyo, no, lalo na sa pagde-decide kung ano bang credit card provider yung gusto nyong applyan, okay? So kung nagpaplano kayo na mag-apply ng bagong credit card, again, palagi ko sinasabi na meron tayong link sa description, no? Just in case na gusto nyo mag-apply for credit cards like Union Bank, RCBC, BPI, Metrobank, and kapag na-approve kayo, pwede kayong makakuha ng welcome gift. So yun lang guys, I hope nagustuhan nyo tong video na to. Please hit the like button if you like this video. And of course, share this to your friends. Again, no, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.